Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Isang magandang araw mga ka-Isabelenyo at welcome sa isa na namang pinakabagong edisyon ng ating programang naglalapit ho ng serbisyo at impormasyon. Ito ang Isabela Connect ka dito at kasama niyo ho pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Kasabay pa rin ho ng pagdiriwang ho natin ang buwan ho ng kabataan, abay nakatutok naman ho tayo ngayon sa isang napakahalagang misyon, ang kalusugan, proteksyon at kinabukasan ho ng ating mga kabataang Isabeleno. Hindi lamang ho itong simpleng usapin ng pagpapalaki ng mga bata, kundi isang komprehensibong pagtingin ho sa mga vaccine, preventable diseases tulad ho ng rubella, ang malalim ho na pagsusuri ho sa mga dahilan at pagtugon sa usapin ho naman ng teenage pregnancy at HIV awareness, pati na rin ho ang kalusugan laban naman ho sa tuberculosis. Paano ho ba pinapantay ho ng ating pamahalang palalawigan sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kalusugan ho ng ating mga kabataan? Ano ang mga programa tulad ho ng protektadong kabataan para ho sa matatag na Isabela Community-Based Vaccination at paano ho sila nahihikayat na maging bukas sa mga sensitibong usaping pangkalusugan? Upang talakayin ho ang lahat ho ng ito ng may lalim at linaw, abay makakasama ho natin ngayong hong araw ang dalawa sa mga maaasahang lingkod bayan mula ho sa ating kalusugan. Walang iba, welcome back ho muli si Sir Harry John King S. Alabon Jr., ang ating nurse too. Sir, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Welcome back ho again. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Thank you so much, Sir Ezekiel. And sa pangalawang pagkakataon ay na-invite na naman po tayo. At binabati po natin lahat ng mga taga-subaybay ng Isabela Connect ka dito. Magandang hapon po sa ating lahat. Yes, talaga naman napaka-first talaga ni Sir King, no? Grabe. At syempre, meron ho tayo makakasama ang ating hong nurse student at ang National TB Coordinator Program ho natin. Walang iba kundi si, pababa mo muna yan, si Ma'am Grace R. Crisologo. Ma'am Grace, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Hello po, Sir Ezekiel. Thank you so much po for inviting at isang nagbabagang hapon po sa ating mga tagapakinig. Opo. Nako, alam ho ninyo, marami ho yung mga pag-uusapan ho natin. And at the same time, para ho sa atin ho mga viewers wag ho kayong mag-atubili na magbigay ho ng mga katanungan sa atin ho mga panauhin ngayong hong hapon ho na ito. Lalong-lalo na kung may mga concern ho kayo, most especially when it comes ho sa kalusugan o mga health concerns ho natin. Para ho mapadali, marami ho tayong mga pag-usapan mga sir and ma'am. Una sa lahat, kumustahin ko po muna yung naganap ho na kick-off campaign kumbaga ng IPHO ho natin para ho sa programang protektadong kabataan para ho sa matatag na Isabela Community-Based Vaccination. Ayan, yung tungkol dito sa ating naging kick-off ng earlier part ng taon na to, yung ating naganap na kick-off, ito ay nakafocus primarily doon sa ating promotion ng vaccination natin on HPV. Ito yung parang isang initiative po ng ating provincial government na para ma-promote natin kung ano yung paraan paano ma-prevent natin yung mga types of cancer tulad ng cervical cancer, which is pwedeng ma-prevent through the HPV vaccine. But inline ho sa Sir King, sa buwan ng kabataan, with this kick-off, majority ng mga let's say hindi naman clients, patients or mga kabataan ho ba? Ano po?
Primarily, ang target natin dito sa HPV vaccination natin, ito ay intended para sa ating mga 9 to 14 years old, no, na mga kababaihan. So ito sila yung mga nasa grades 4 to grade 6, no, na mga ano natin, na mga kababaihan, no, mga 9 to 14 years old. So ito ay binibigay natin, no, isa sa mga binibigay nating mga vaccines, no, para ma-prevent, no, yung occurrence ng cervical cancer, especially among sa mga kababaihan. Okay. Pag-usapan ho natin, mga mama and sir, ito hong rubella. Kumbaga, no, para kahit papaano maliwanagan, no, yung ating mga viewers. Kasi I know kayo ho'y pumupunta sa mga communities and hindi rin ho maikakaila na meron ho yung hindi pa rin ho aware or hindi familiar, kumbaga. Ano ho ba talaga itong rubella, itong sakit ho na ito na rubella? Ang sakit na rubella, well, thank you very much at napag-usapan natin to, which is very timely kasi ngayon ay ginagawa natin, no, nationwide na ginagawa natin yung ating measles rubella supplemental immunization activity. Ang sakit na rubella, isa ito sa mga tinuturing nating mga contagious or nakakahawa, no, na sakit or vaccine preventable disease. Ang rubella ay ang characteristic nito ay para din siyang tigdas ang presentation niya, no, pero ang characteristic kasi ng rubella or most commonly naririnig natin yung German measles, no? Yes po. So ito po siya si rubella. So yung presentation ng kanyang mga rashes ay ito yung medyo mas pino, mas rough yung mas rough yung kanyang rashes, no, na makikita doon So, sa yun. Parang yan, yung ganyan siya. Pero So, may tawag dyan sa in layman's term, no? Sa mga Ilocano or sa ano. Continue sir. Ayun, Habang inaalala ko kung ano yung common terms. Actually may similarity sila nung measles or nung tignas Oo. or yung kamuras sa Yeah, that's the right, Ilocano, yung kamuras. kamuras. So yung kamuras, it's not rubella. magkaiba po sila, sir. Yes, magkaiba iba sila. rin yung chicken pox. Yes, iba rin po yung chicken pox. Oo. Or yung So paano natin upo. ma-differentiate? Sige nga sir, sa rubella. Si rubella at si measles, pareho silang una-una, parehong nakakahawa, highly contagious sila. At pareho naman silang preventable. But when it comes sa characteristics kasi nung mga rashes, dun sila nagkakaiba eh. Ang rashes ni measles kasi or nung tigdas ay mas flat yung characteristic ng kanyang rashes. Whereas itong yung rashes naman ni rubella, sila yung mas rough at mas maliliit yung kanyang rashes, yung presentation ng kanyang rashes. Though pareho sila may presentations ng mga flu-like symptoms tulad ng sinisipon, yung parang may trangkaso at masakit ang katawan, yun. So, despite yung kanilang differences and yung kanilang yung pagiging highly contagious nila, ang mahalagang malaman ng lahat, no, na ang mga sakit na ito ay pwedeng ma-prevent through vaccination. Okay. So speaking of vaccination, sino-sino ho ba yung mga pangunahing dapat sumailalim mo sa rubella vaccine? When it comes sa age-appropriate, kumbaga, na vaccination initiative po na ito? Pagdating sa age-appropriate vaccination natin, ang ating mga bakuna, no, to begin with, since ang ating mga vaccines ay matagal na ginagamit, actually around 50 years na ginagamit natin yung mga vaccines natin, at talaga namang napatunayan sila ay effective at garantisadong safe, no, na gamitin. At higit sa lahat, no, for the benefit naman, at dahil ito ay program ng Department of Health, ito ay libre na nakukuha sa ating mga health centers. Meron kasi tayong tinatawag na routine immunization or routine vaccines. Ito yung para sa ating mga chikiting, no, yung ating mga below 1-year-old na mga bata. So sila ay nakakatanggap nitong routine vaccines, kasama na po dito sir yung ating measles and rubella vaccines natin. So pagdating nila ng kanilang 9th month or pag sila ay naka-9 na buwan na, doon sila unang nakakatanggap ng kanilang first dose ng measles and rubella vaccines, and then
then on their 12th month or kapag sila ay nag-birthday na, first birthday, ayan, doon naman nila matatanggap yung kanilang second dose ng measles and rubella vaccine. So yung ginagawa nating kampanya ngayon, yung measles rubella supplemental immunization activity, ito ay dagdag protection or Yes. parang booster shot ng ating mga eligible target na 6 to 59 months naman. 6 to 59 So months. mga 4 years old, mga under 5. Speaking of birthday ho pala, happy birthday po pala, no? Naalala ko lang yung atin hong kasama yan sa Provincial Information Office. Singit ko lang, no? Hi there sa kay Sir Kevin Rivero. Ayan. Mukhang nakabakasyon siya ngayon sa China. Chinachat namin hindi siya ma-reach. But anyway, hope no na you are enjoying your vacation, Sir Kevin Rivero. Ingat diyan sa China. But anyway, mabalikan ho natin Sir King, yung ating rubella. So, doon in some far-flung areas, may mga bata ho kasi na aminin ho natin hindi naman talaga nagpapabakuna or vaccine. So yung mga hindi pa po nababaksinan, like adult na siya, pwede pa po ba siyang mag-undergo sa ganitong vaccine or hindi na talaga? Doon muna siguro tayo sa part ng yung kung sila ay nasa mga malalayong lugar na barangay at hindi sila maka-access, makapunta Opo, oo. sa health center for the vaccine. Yung ating mga healthcare workers naman ay sila na mismo yung nilalapit nila yung vaccination service doon sa mga malalayong lugar para lang ma-ensure na mabigyan ng dagdag na protection yung ating mga eligible children. Doon naman sa case na kung adult na at gustong mabigyan, pwede naman, sir, provided lang na syempre ito ay yung ating program kasi na to ng Department of Health ay intended talaga for the sa ating mga eligible age group, no, yung ating mga under 4 years old, no. So sila kasi sa prioritization, no, pwede naman natin silang i-cater kung ma-ensure natin na lahat ng eligible population natin for the vaccine ay naibigay na. So kung may meron tayong excess, no, pwede naman nating ibigay doon sa mga next na priority natin. Kung bakit ko natanong kasi yan, sir, no, may yung mga rashes ho kanina na ipinakita ho natin sa mga adult, no, sabi kasi nila ay haanak ngamin nabakunaan iduubingak. In Tagalog, hindi kasi ako nabakunahan nung bata ako. So, that's why tinanong ko no, na nung mga kopong-kopong kasi noon. Hindi natin alam kung bakit, no. Available naman siguro, pero dahil lang siguro sa mga mga reason. So, Sir King, bakit po napakahalagang mabigyan ho ng proteksyon laban ho sa rubella, no? Itong mga bata ho natin. Gaya nga ng sabi ko kanina, ang sakit na rubella ay isa ito sa very contagious na sakit. Ito, halimbawa, ang isang bata na may sakit na rubella, ang potential kasi na pwede niyang, nung COVID times pala, no, i-relate na lang natin. Oo. Nung COVID times, ang isang tao na may na positive sa COVID, Opo. ang pwede niyang mahawaan ay pwedeng 4 to 8 na katao ang pwedeng mag-positive kapag siya ay naging close contact, ganon. Whereas kapag sa rubella naman, Oo. measles and rubella actually, ang potential na pwede niyang mahawaan na individual na mahina ang immune system or hindi Oo. bakunado ay at least 16 na katao ang potential na pwedeng mahawaan. So, can you imagine na lang yung gaano kabilis yung pagkalat ng sakit. Kaya very important talaga na magkaroon ng protection kaagad yung ating Oo. mga vulnerable na population, especially children kasi sila yung mga mahihina pa yung resistensya. Fatal ito. Oo. Pwedeng maging fatal Oo. ito, no? Kasi kung mapapabayaan lalo, Oo. no? Pero may mga kaso ng ganun. May mga kaso tayong, fatality. may mga kasong naitalang ganun, sir, na dahil hindi sila nagkaroon ng chance na mabakunahan or kaya yung complications ng rubella, yun yung kanilang naging malaking problema. And plus ay isa rin ito sa kaya very important na ma-prevent natin ang rubella kasi isa rin ito sa nagiging cause ng pagkakaroon ng mga pinapanganak na mga bata na may birth defects dahil yung kanilang nanay nung pinagbubuntis sila ng kanilang nanay ay nagkaroon ng German measles or na-expose sa rubella
At nung pinanganak yung kanyang baby, so doon na nagkaroon no, ng mga birth defects. Kaya po, napakahalagang ma-prevent natin at or ma-control natin no, yung sakit na rubella. Oo, nako, responsibility 'yan ng mga no, mga parents. Oy, kila Sir Ton, CJ and no, Paul, yung mga anak nyo ha. O ipa-vaccine nyo, nako. Anyway, Sir, kapag ba nagkaroon ng madagdag ko lang, I'm just curious lang. Ipakita natin yung yung screen, yung tigdas, no, yung missile, ayan. Um, May posibilidad ba na vaccine na ho ng itong anti-rubella, then nag-occur pa rin itong ganito? May how many percent? Parang ganun. May possibility. Oo. Depende kasi yan sa resistensya din ng taong tatanggap ng bakuna. Hindi kasi assurance no, na kapag Opo. ikaw ay nabakunahan, ay hindi ka na magkakaroon, hindi ka na makakawaan. Pupwedeng may ikaw ay mahawaan pero yung mga signs and symptoms ay mas hindi grabe. Lesser na Mas siya. lesser. Kung Oo. i-compare mo dun sa isang taong nabakunahan, no? Yung bakunahan, pwedeng wala siyang symptoms, pwedeng mas lesser yung symptoms. Unlike dun sa walang bakuna, talaga makikita mo full-blown yung kanyang rashes at mas mataas yung chance na magkaroon siya ng complications dahil nga hindi siya nabakunahan ng measles vaccine. Pero hindi po assurance na Yes. kapag ikaw nabakunahan ay hindi ka na makahawaan. Oo. Kahit na po tayo nabakunahan, kailangan pa rin po nating protektahan pa rin natin yung ating mga sarili. Kapag may mga ganyan na kayong mga rashes, no, magpakonsulta na ho agad sa doktor, okay? Wag na tayong mag-self-medicate. May kakilala kasi ako parang si CJ Pero nagpakonsulta naman ho that time. Di ko alam kung anong tawag nung sakit na yun. Anyway, kidding aside. Madako naman ho tayo. Anyway, thank you Sir King, no? Babalikan ho kita. Pag-usapan naman ho natin ngayon yung isa pa ho, no, sa talagang kinakailangan ho natin pag-usapan ho na sakit. It's about tuberculosis. Hindi po ito television ha. TB, ganun. Pero malaki yung TV ni Sir Arnel. Yung flat screen yun Ito naman tuberculosis. Ma'am Grace, no, maaari ba ninyong ibahagi naman kung ano ang kasalukuyang estado ho o status ng mga kaso ho ng tuberculosis sa atin ho lalawigan ho ng Isabela, lalo na ho pagdating ho sa sektor ho ng atin ho mga kabataan since it's Youth Month, kumbaga no, buwan ho ng kabataan ho ngayon, Ma'am Grace. So, yun po, maganda po yung question ninyo. No? So, according po sa ating provincial report as of the July ng 2026, ang Province of Isabela po ay nakapagtala na ng 7,000 plus mahigit na kaso ng tuberculosis. At ang karamihan po rito ay nasa ages ng mga senior citizen. Pero hindi po natin sinasabi na wala tayong cases sa mga bata. Dahil nasa 12% po ng cases natin ay nasa 5 years old to 18 years old. Okay, so hindi natin pwedeng sabihin na ang sakit na TB ay sakit lang ng mga matatanda. Dahil kahit anong age po ay pwede tayong maapektuhan ng sakit na ito since ito po ay infectious disease. Oo. Bago ko may pagpatuloy, no, happy watching ho pala kay Dr. Nelson Pagirigan. Ayan, ang atin hong Provincial Health Officer dito ho sa lalawigan ho ng Isabela. He is watching right now. Ma'am Grace, paano ba karaniwang nakukuha ho kasi o naihahawa ang sakit ho na tuberculosis para kahit papaano maiwasan ho ng atin hong mga kababayan? Not only yung mga kabataan, kundi in general public ho natin. So, tama po yun. So, ang sakit po na TB ay isang airborne disease. Kumbaga, nasa hangin po siya. So, naihahawa po ito kung ang isang taong may TB ay umubo, bumahing, or nagsalita po sa open space. Okay, so napakahalaga po na kung tayo ay may mga nakasalamuhan na may TB or meron tayong mga sintomas ng TB, magpa-konsulta po tayo kaagad para sa agarang screening po at diagnosis natin. Oo, grabe. Pero ano ba yung mga common, ma'am? Base ho sa talaan, ano ho ba yung common na naitatala na mode ng pagkakahawa? So, yung mga common po na nare-report sa amin is yung sa pag-ubo po. Pag-ubo. Opo. Kasi Oo. syempre hindi pa rin maiwasan. Meron pa rin mga tao na hindi
proper yung kanilang pag-ubo. Okay, so at saka meron din mga tao na hindi nila alam na meron silang TB. So umuubo pa rin sila kung saan-saan, mga ganun po. So yun po yung malaking chance na makahawa Oh, sila. then let's dwell into that, no, na Yeah. hindi nila alam na hindi pala normal na ubo na yon, no? Yes. Ano-ano ho ba? Oy, pasintabi ho sa mga nagmemerenda ho sa ngayon, ha? Ano-ano ho ba, Ma'am Grace, no? Yung mga pangunahing sintomas na dapat bantayan ng mga magulang sa kanilang mga anak, or di kaya, paano ba natin masasabi na, uy, TB na pala yan, yung ubo na yan? So yung ang sakit po na tuberculosis, meron po tayong 4 cardinal signs na binabantayan. Ito pong mga signs na ito yung usually nakikita sa isang taong may TB. So una po, yung pong ubo na bumabalik-balik or Oo. ubo na nagtatagal ng 2 linggo o higit pa. Oo. And Paano then, ba yung bumabalik-balik, ma'am? parang kunwari po ngayong May isang araw na may- interval? Hindi, mga 7 days, ganun, wala ka nararamdamang ubo. Oo. Tapos so hindi ka nagpa-check up dahil akala mo simpleng ubo lang, and then babalik po ulit siya, and then kahit na uminom ka na po ng gamot pang ubo or niresetahan ka na ng doktor ng antibiotics, is meron pa rin po yung ubo mo. So malaki po yung chance na tuberculosis nga yun. And then next po, bukod po sa ubo, yung pong paglalagnat ng paulit-ulit din, at may kasama pong pagpapawis sa gabi. Night sweat, yung tinatawag natin. And then, yung pagbaba po ng timbang or hindi pagdagdag ng timbang. Yung mga tao po na hindi naman nagda-diet, pero mapapansin natin na pababa ng pababa yung kanilang timbang. So, yun po yung mga cardinal signs ng tuberculosis na dapat pong bantayan ng ating mga magulang sa kanilang mga anak at ng kahit sino po sa atin. Oo. Pero dun sa mga cardinal signs so, na yun, Ma'am Grace, kahit isa man lang yung mag-prosper doon, pwede ng case ng tuberculosis. So yun. So, Not maganda- necessarily naman na lahat nandun. Yes po. Maganda yung tanong mo, sir. Ano? So, kahit isa po dun sa 4 na nabanggit, kung meron po tayo nun, pwede tayong matawag na presumptive TB. Oh, Ang tawag presumptive sa atin. TB. Presumptive TB patient po. Oo. Presumptive. May partiality din po ba? Wala naman po, sir. Wala. Presumptive. So, yung Oo. pag presumptive TB ka na, sir, Oo. ang iano po sa inyo ng doktor, mag-under po kayo ng chest x-ray for screening. And then, pag nakita po sa chest x-ray na meron ngang findings Yes. sa pulmonary, sa lungs natin, mag-undergo ka naman po ng tinatawag nating gene expert for confirmatory po. Doon sa gene expert, doon natin malalaman po kung talagang merong TB bacteria sa ating lungs po or sa baga natin. Ito naman, no, naalala ko, speaking of sa genes naman, namamana ho ba ito or nasa ano talaga yun? Sa environment? Okay, so yun po yun, isa sa mga ano natin, maling akala tungkol sa TB po, na hanggang ngayon ay ano pa rin natin is na mamana ang TB. So hindi po siya namamana. Wala po sa genes ang Yes. pagkakaroon ng sakit na TB. Ito po ay infectious. So sa isang bahay, kasi merong nagsasabi po na minsan nagka-TB ako dahil nagka-TB rin yung father ko. Baka naman ako sa kanya. Yun po kasi yung mga ibang paniniwala nila. Which is, malaki po talaga yung chance na magkaroon ng TB cases sa isang bahay dahil nga po close contact kayo, magkakasama po kayo sa isang bahay. So, malaki yung chance na mahawaan mo rin po yung inyong kasama sa bahay. How Hindi about po yung siya sa genes. Yes, ma'am. How about yung may TB, hindi naman nauubo, pero naninigarilyo. Isa din so sa factor yun ng ano. So yung sa smoking naman po, Oo. hindi siya direct na cause ng Opo. TB ang smoking. Pero malaking factor po yun. Since kasi syempre yung mga naninigarilyo po, syempre yung mga chemicals ng Yes. cigarette is nakaka-apekto siya sa lungs natin, napapababa niya yung immune system natin. And since pag mababa na po yung immune system natin, dyan po kasi aatake ang bakterya ng TB. Okay, so yun po yung relation po ng smoking at TB. Sa mga inuubo dyan, mag-face mask ho kayo. Yan, para kahit papaano, may TB man ho kayo o wala, di ho kayo Safe po. makahawa. Yes, safe na safe.
Paano ho ipinapatupad ng IPHO, Ma'am Grace, yung mga alituntunin ho when it comes sa pag-isolate at paggamot ho ng mga tinatamaan ho ng TB upang masiguro ho na hindi na ito kumalat sa mga eskwelahan o komunidad? So meron ba tayong mga ganun, isolation facilities, mga ganun, ma'am? Okay, so sa sakit po na TB, sir, hindi naman siya exactly kailang i-isolate katulad ni COVID noon. Yes. Okay, so, once po na detect natin na may TB na si patient, okay, so ang pinapayo po ng doktor ay mag-undergo na po siya kaagad ng kanyang gamutan. And sinatawag po natin, meron po kasi tayong tinatawag na infectious stage sa TB. So, yung first 2 weeks po ng gamutan, doon po masasabi na infectious pa si patient. Okay, so yung time na yun, doon po siguro pwede siyang mag-isolate sa mga kasambahay niya or gumamit po muna siya ng face mask para hindi niya magamot si patient. Pero after po, nung 2 weeks na gamutan niya, non-infectious na po siya. Okay, so maliit na po yung chance na makahawa siya. Basta po, dire-diretso niya lang pong inumin yung kanyang gamot po for TB. Okay. Sige. Balikan ko lang, no, sa mga late viewers natin, ma'am, ilang days or weeks para masabing, baka TB na ito, yung pag-ubo? 2 weeks or more 2 po. weeks. Okay. So, wag ko tayong mag-self-medicate. Anyway, sige ma'am, no, maraming salamat. At ito naman, dumako na ho tayo sa iba pa ho mga usapin. Kasi, for your information, Ma'am Grace and Sir King, no, last week ko kasi, ang Provincial Youth Development Office, yung atin hong guest ho dito. And napag-usapan, sa mga, syempre, kanilang tinututukan, it's all about itong mga usually problems na na-encounter ho ng mga kabataan. Syempre, nandyan ho, no, hindi mawawala. Hindi naman ho ito yung palagi, no, pero common, kumbaga na itatala. We have teenage pregnancy, maagang pagbubuntis, at nandyan ho yung HIV. Yan. Hindi lang naman mga kabataan ho yung HIV. Meron din ho tayo yung mga general age, kumbaga. So pagdating ho naman sa usapin ho muna ng teenage pregnancy, ano po yung mga karaniwang dahilan o common reason na natutuklasan ho ng inyong tanggapan sa APHO kung bakit nagaganap yung maagang pagbubuntis ho sa ngayon? Kasi alam ko, no, may mga interview portion din ho kayo, mga ma'am and sir. Ayan, interesting din talagang Opo. pag-usapan, no, yung early pregnancy or teenage pregnancy. Ngunit base dun sa ating feedback, no, mula sa ating adolescent program ng province, ang ito ay nung nagsasagawa sila ng teen talk sa ating mga LGUs, no. Ito yung initiative ng ating provincial government para maka-interact yung ating mga adolescents or yung ating mga target population. At isang topic dito na napag-usapan about sa teenage pregnancy at lumabas doon sa kanilang focus group discussions, no, na kung bakit nagkakaroon ng nag-engage sa premarital sex, no, or nagkakaroon ng teenage pregnancy ay dahil sa kanilang unang-una diyan ay yung kanilang curiosity, no, yung dahil curious yung ating mga kabataan, no, yun yung lumabas na pinaka main reason. And then Curiosity. sumunod na lang diyan yung dahil sa poverty. Oo. Ayan. So yan po yung mga base po yan doon sa mga resulta ng mga focus group discussions, no, na ginanap during the Teen Talk ng ating Oo. province. Pero grabe yung poverty, ha? Kung poverty, masasadlak ka sa kahirapan. Kung sa murang edad, nagiging ka na. Anyway, paano po ba naipapamulat, no, sa mga kabataan ang tunay ho na epekto ng maagang pagbubuntis? At kumusta po ba, no, yung pagsubaybay ng pamanampalalawigan through the IPHO sa isyong ito ho sa Isabela? May mga programs ho ba kayong mga ganun na ginagawa ho, Sir King? Pagdating sa mga programs or sa mga activities, no, na ini-initiate ng provincial government through IPHO, meron po tayo, sir, no, kasi sa IPHO ay hindi na lang kasi siya isang program lang yung gumagalaw. So nagkakaroon ng integration yung mga iba't ibang programs to address yung mga health issues na kinakaharap ng mga kabataan, no. So isa dito yung ginagawa natin na
yung TeenTalk nga na nabanggit ko na under ng adolescent health program natin Yes. na nagkakaroon tayo ng mga sessions together with the adolescents, pati yung kanilang mga guardians and parents. So isa po yun na activity. Pangalawa, yung ginagawa natin na school hopping, na sa pumupunta tayo sa mga identified na mga high schools sa sa buong province ng Isabela at hindi lang about sa isang health program yung ating dinidiscuss, no? So lahat ng i-mention ko na lang, no, andyan yung substance use, yung sa ating road safety, mental health, teenage pregnancy, and yung STI, HIV, AIDS, no? So yan yung mga tinatackle natin kasi ito yung mga most common health issues, no, na kinaka-involvan ng ating mga kabataan. So nagkakaroon ng integration yung mga health programs para mas wide yung dissemination doon sa ating mga target na mga adolescents. Oo, dapat tuloy-tuloy, no? Yung mga ganyan. At sana, no, yung mga schools ho natin, hindi naman ho sa pinapangunahan, sana kabilang ho yan sa i-integrate na ho natin sa mga sa mga lessons. Or di kayo mag-invite ho kayo. Nandiyan si Ma'am Grace, si Sir King. Invite ho ninyo araw-araw. Hindi. Para lang ho mapapalalahanan ho natin yung ating mga kabataan. Para hindi ho sila malihis ho ng landas. Pagdating ho naman ho sa HIV, ito, no? Yung talagang isa ho sa sakit na, hindi naman sa rampant, no? Mataas. No, isa din ho kasi ito sa Region 2 dito sa atin. Yung may mataas ho na bilang ho na kaso ng HIV. Mari po ho ba ninyong ipaliwanag kung paano ho ito na-expose o nahahawa, mga ma'am and sir, yung HIV? So, sir, yung sa HIV naman, katulad rin siya ng sakit na TB, ito po ay infectious din po siya or nakakahawa. So, meron po tayong 3 modes of transmission sa HIV. Ang number 1 po is yung penetrative or yung pag mayroong fluid na kasama. And then, ito po yung unprotected sex. Yun na lang, sabihin natin. Unprotected sex. And then When number do we 2 po, say yun, na unprotected sex? No? Ito po yung hindi paggamit ng kondom or maling paggamit po ng kondom. Oh, pero ang IPHO may mga Yes. binibigay. Opo. Meron po kami free distribution ng kondom at saka Yes. lubricant para Oo. sa mga natin. Si Paul nakakuha dyan, no? Dami-daming mga condoms. And si CJ. Ay, ganun. Tinatanong ko nga kung asa na yung mga supply nila nawala. But it's good naman. No? At Yes least po. nagagamit. Ano pa, ma'am? And then, aside from that, meron din tayong tinatawag na true blood and blood products. So, ang HIV ay pwede rin nating makuha through contaminated blood or sa mga paggamit ng kontaminadong needles or syringes. Ito naman ay usually dun sa mga drug addicts, di ba po? Oo, Meron opo. yung mga nag-share ng mga needle during session nila. Yes. So dahil nga may blood products na involved, pwede rin pong mahawa ang HIV doon. And then last po is yung mother to baby Oo. transmission. Oo. Kung si mother po ay HIV positive, pwede niya po yun maihawa sa kanyang baby, sa kanyang pagbubuntis, sa panganganak at sa kanyang pagpapasuso or sa breastfeeding. Oh. And yung dyan, yung common, Sir King. Si Sir King talaga. Nakita ko kasi mukhang chick boy si Sir King eh. Multiple partners. Oo. Ano masasabi mo dyan, Sir King? Tama yun, no? Tama yun. Kasi good thing nga po, sir, na i-elaborate ni Ma'am Grace Yes yung mga po. modes of transmission. Kasi pag sinabing HIV, kasi ngayon, isa lang yung pumapasok sa isip nila eh. Oo. Through Oo. penetrative sexual Oo. intercourse. Pero meron pa palang ibang ibang Yes. paraan. So dapat talagang single partner lang talaga. Oo. Yes po. Yan talaga yung some factor. Dapat single lang. Loyal ka lang dapat. Oo. Mag-loyal ka para loyal ka. Hindi, biro lang. Yung ma'am, yung paggamit ng mga bagay na ginagamit ng HIV carrier, nakakahawa ba yun? Like baso.
Okay, so yun din po yung isa sa mga myth na ano natin, Oo. no, haka-haka tungkol sa HIV. Oh. Okay, so hindi po nahahawa through sharing of utensils, mga gamit, ganun po. Hindi po hindi po nahahawa doon sa ang Opo, HIV. Oo. Eto naman ngayon, para ma-assess na, may initial assessment, ano ba yung mga karaniwang sintomas ng HIV? Okay, so usually ang sakit na HIV po sa initial stage niya, asymptomatic po siya or yung wala tayong nararamdaman, nakikitang physically, sintomas. oo. Opo, wala siyang nararamdaman. Pero as it nag-a-advance po siya, doon na natin mararamdaman yung parang ubo rin po. Yan, yung progressive, yung ubo, lagnat, mga ganun po. Yung parang may infection sa katawan. So, yun So po yan yung mga yan, Opo, yung yan mga po. possible signs ng HIV. Opo, yan po yung sa mga advanced na. Ala ka, may sore throat si Paul. Yes. Hindi. Sore throat. Ipakita nga natin. So dapat ba ma'am kompleto lahat ho ng ito? Hindi naman Unlike po. sa tuberculosis na Isa kahit lang isa doon. lang doon. So even dito sa HIV Yes po? po, hindi Oo. So we Hindi have... kailangan maramdaman niya lahat yan. Yes, so we have fever and chill, fatigue, sore throat. Pero ano po ba yung ma'am? Parang visible, kumbaga, hindi naman visible, hindi naman nakikita. Yung pinaka-common na parang factor na nag-emanate, kumbaga, sa isang tao na mayroong HIV. Dito ho sa, pinapakita ho natin na possible signs or symptoms po. Sir Kingsing. Ayan. Pagdating sa mga possible signs ng HIV kasi, though nabanggit nga kayo ni Ma'am Grace no, na pwedeng sa una wala kang Yes, sintomas. Pero habang tumatagal, mapapansin mo, parang ang bilis mong kapitan ng sakit, kahit ordinaryong sipon. Kasi isang indication yun na yung immune system or yung resistensya mo ay humihina. No? Simpleng ubo, pero pabalik-balik at hindi nawawala. No? Kung may mga ganong signs and symptoms kasi isang indication na yung immune system mo ay hindi maganda ang kanyang kalagayan. So, ang pinakamaganda niyan talaga kung pabalik-balik yung mga ganitong mga simpleng ubo at lagnat at mga signs and symptoms, no, talagang kailangang magpating ka kaagad, no, sa lalo na kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay pupwedeng pasok doon sa mga modes of transmission na nabanggit kanina. Yes. Halimbawa, kung ikaw ay sexually active at meron kang risky sexual behavior, Yes. tapos meron kang mga ganong mga signs and symptoms, no? Baka kailangan mo kailangan mong Yes. bumisita, no, sa ating mga healthcare provider para ikaw ay ma-counsel, ikaw ay ma-screen kung ano at ma-guide ka kung ano yung next steps na gagawin mo. Oo. And be honest to your partner, ha? Yes. O baka mamaya nalasing ka tapos napunta ka pala sa mga ma'am sir, may edad ba yung pinaka-prone sa sakit ho na HIV? Pero naman, baka sabihin ng mga kabataan, grabe naman kayo. Hindi porket kabataan, hindi kami na yung may mga So may edad ho ba? May prone, kumbaga, na age? Ayan. Based dun sa ating naging statistics Opo. kasi, no, dun sa disaggregation ng mga HIV infected na mga individuals, pinakamataas na age group ay nandoon sa ating 15 to 24 years old na age group, no. So sila yung mga students and mga hanggang sa mga young professionals siguro yung natin doon, yung term na lang natin. So yan po yung diyan nagfo-fall yung pinakamataas na cases sa age group po na yan. Though generally wala talagang pinipili ang HIV and AIDS, no? Pero based sa data and numbers don't lie, ito po yung ating present na status. So, pinaka-involved dyan yung ating 15 to 24 Oo. Ito kasi years mga old. mapupusok, no? Mga active, kumbaga. Kaya yung ating birthday boy dyan, ha? Nasa 25 na ata, 24 si Sir Kevin Rivero, eh. Yan. Huwag kang maging active dyan. Ingat kasi dyan sa China. Paano naman ho ito nagagamot, mga sir and ma'am? Kumusta rin po ba ang pagsubaybay ho dito sa ating lalawigan ng Isabela? Yung sa HIV na gamutan naman po, ang province of Isabela, meron na po tayong mga treatment center for HIV. Meron tayo sa Santiago, Kawayan, and meron din po sa Ilagan. So,
choice na po ni patient kung saan niya gustong umpisahan yung kanyang treatment. Opo. Okay, so ano na po yan? Patient choice na po siya kung saan niya gusto. Oo. At syempre, inaalala kasi dyan is confidential. Confidentiality, kumbaga. Oo. Ito na lang yung final question ko kasi alam naman ho natin na nandun yung takot no sa kritisismo at bullying, yung isa sa mga pangunahing humahadlang ho talaga sa mga kabataan para maging bukas sa kanilang mga problema. Sa mga programa ho ng IPHO, paano po natin sila hinihikayat na lumapit, magtanong ng walang pangamba at maging komportable ho no sa mga health centers para sa mga usaping tulad ho ng reproductive health at lalong-lalo na itong HIV awareness kasi given naman na we have a lot of programs and mga facilities ho natin but ang problema ho ngayon paano ho natin i-encourage sila na lumapit at ilantad yung kanilang problema para masolusyonan, masagot, ma-cure. So napakahalaga po na meron tayong safe space para sa Yes. mga kabataan. So yun po kasi yung kailangan nila para malaya silang makapagtanong ng mga saloobin nila regarding reproductive health and HIV. So sa ngayon po, merong programa po ang Provincial Health Office. Ito po yung Isabela Youth Rising. Tama. Isa po itong school hopping activity kung saan nabanggit po ni Sir King kanina na pumupunta po ang mga health workers natin sa mga iba't ibang schools para mag-conduct po ng information dissemination regarding HIV and other diseases. And hindi lang po information dissemination yung binibigay ng province, kasama po rito yung free and voluntary HIV screening para sa ating mga kabataan at mga estudyante. So, hinihikayat po natin yung ating mga estudyante at mga kabataan na i-avail po yung HIV screening para at least alam po nila yung kanilang HIV status. Oh, wow. Baka may nais idagdag si Sir. Yun nga. Maliban dun sa nabanggit ni Ma'am Grace kanina, gusto ko rin idagdag na isang mahalagang intervention din na ginagawa ay yun nga po, yung sa ating Teen Talk na ginagawa ng ating adolescent health program, kasama din ng ating population and development program na nai-involve din kasi dito sa Teen Talk, hindi lang yung ating adolescents, but then kasama pati yung kanilang parents and guardians. Para yung parents and guardians din ay na-educate, nagkakaroon din ng awareness para sila na mismo, sa kanila mismo manggaling yung acceptance, yung support na kailangan ng adolescents natin. So, yun yung isang magandang ginagawa ng ating province, nai-involve hindi lang si adolescent, kundi pati yung kanilang parents and guardians. Oo. Anyway, on that note, maraming salamat Sir and Ma'am sa inyong time. Mensahe na lang ho ninyo. Baka mayroon ho kayong panawagan since ngayon ho ay buwan ho ng kabataan. Sir King, mensahe ho ninyo sa atin ho mga kabataan. Ayan. Muli magandang hapon po sa ating lahat at unang-una, maraming salamat po sa ating Provincial Government of Isabela sa patuloy na pagsuporta sa mga health programs sa pangunguna ng ating Compassionate Governor, Honorable Rodolfo T. Albano. And of course, with the guidance of our Provincial Health Officer, to Dr. Nelson Opagirigan, nais po namin ipahatid ang aming mensahe sa ating mga kabataan na ang inyong kinabukasan ay mahalaga at hindi po kami nawawalan ng kami po rin po ay naniniwala na kayo ang pag-asa ng ating bayan. So kailangan lamang piliin ninyo ang mga tamang at mas healthy na decisions para sa inyo. At samantalin ko na rin yung pagkakataon, Yes, Sir Ezekiel, para naman po sa ating mga parents and guardians ng ating mga chikiting, So suportahan po natin ang sinasagawang measles rubella supplementation immunization activity. Pabakunahan po natin ang ating mga anak para po sila ay magkaroon ng dagdag na proteksyon para maiwasan ang measles at rubella at iba pang mga vaccine preventable diseases. Ito po yung pinaka-importanteng matanggap po nila para po sila ay mas magkaroon ng mas magandang future po sa kanilang buhay. Muli po magandang hapon. Okay, maraming salamat Sir King and Ma'am Grace.
Grace, mensahe ho ninyo sa ating mga kababayan. Po, para sa ating mga kabataan, wag po tayong mahihiya na magpakonsulta, magpa-check up kung meron po tayong mga nararamdaman sa ating mga katawan dahil yung pagpapakonsulta po natin ay hindi lang natin responsibilidad sa ating sarili, kundi ito po ay responsibilidad din po natin sa ating pamilya at sa ating komunidad po. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Ma'am Grace. Again sa atin mga kababayan, maraming salamat, no? Muli, no, kila Sir King and Ma'am Grace. Napakalinaw ho, no, yung paliwanag. For example, si Sir King talagang nabuksan ho, no, yung atin mga mata sa katotohanan o kulo sa mga dahilan ng teenage pregnancy at kung paano may ihahatid ho ang tamang impormasyon sa HIV, pati na rin ho, no, ang kahalagahan ho ng pagbabakuna laban ho sa rubella at iba pang mga vaccine preventable diseases para ho sa ating mga kabataan. And kay Ma'am Grace ho naman, napakahalaga rin ho, no, ng inyong ibinahagi pagdating ho naman sa tuberculosis awareness at sa tamang paggabay ho sa ating mga kabataan laban ho sa nasabing sakit. Ngunit, mga kababayan, hindi lamang po riyan nagtatapos ang ating pag-uusap. Nais ho natin lalong palawakin ho kung paano natin sila mas mapapalapit sa atin ho mga programa mula ho sa proteksyon sa kalusugan. Tamang kaalaman ho sa pag-iwas ho sa maagang pagbubuntis at HIV hanggang sa pagpuksang tuluyan sa tuberculosis upang masiguro ho ang buong kinabukasan ng atin hong mga anak. Again, no, ang kalusugan ho ng ating mga kabataan ay pundasyon ng isang matatag at maunlad na lalawigan sa tulong ho ng ating mga dedikadong lingkod bayan na sina Sir Harry John Alabon at Ma'am Grace Crisologo. Naging malinaw ho sa atin na ang pag-iwas sa rubella at iba pang mga vaccine preventable diseases ang pag-unawa sa mga dahilan ng teenage pregnancy at HIV para ho tiyakin silang maging bukas at magpatulong pati na rin ho ang maagang pagtuklas at paggagamot sa tuberculosis ay responsibilidad ho nating lahat sa tahanan, sa komunidad at sa pamahalaan. Uy, maraming salamat din ho sa ating mga viewers na tumutok ngayong hapon. At huwag din hong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO. Ayan. Nandyan ho sa inyong mga screen. At mag-subscribe din ho kung kayo man ho'y na-miss ho na panoorin live ang atin hong programa. Pwede ho ninyong balikan anytime, anywhere sa ating hong YouTube channel para ho sa iba pang mga updates. Sa ngalan ho ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko Di at ng buong pamahalaan, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng pamahalang palalawigan ho ng Isabela Ezekiel Kilang na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect ka dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka